Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos. This verse right here is the backbone of the gospel, the very foundation of your assurance. Hebrews 10, verse 14 is not just a nice saying, it's a declaration of what Jesus did for you once and for all. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. That means Jesus, with one sacrifice, his death on the cross, did everything needed to make you perfect in God's eyes forever. Not just until your next mistake, not just until you mess up again, but forever. The original Greek word for teleokon is in the perfect tense, which means it's a completed action with ongoing, never-ending results. You don't have to keep trying to fix yourself. You don't have to keep begging for forgiveness because Jesus' work is finished. He paid for all your sins, past, present, and future. God doesn't remember your sins anymore. If you believe this, you are sanctified, made holy by His work, not yours. That's why there's no more condemnation for you. It's not about your performance. It's about His promise. Sapagkat sa pamamagitan ng isang handog ay kanyang pinakaperpekto magpakailanman ang mga pinabanal. Hebreo 10, talata 14 kay JV. Ang bersong ito mismo ang gulugod ng Ebanghelyo, ang mismong pundasyon ng iyong katiyakan. Ang Hebreo 10, talata 14 ay hindi lang magandang salita. Ito ay isang pahayag ng ginawa ni Jesus para sa iyo. Minsan at magpakailanman, sapagkat sa pamamagitan ng isang handog ay ginawa niyang sakdal magpakailanman. Ang mga binabanal, ibig sabihin si Jesus, sa pamamagitan ng isang sakripisyo, ang kanyang kamatayan sa krus ay ginawa ang lahat ng kailangan upang gawin kang perpekto sa paningin ng Diyos magpakailanman. Hindi lang hanggang sa susunod mong pagkakamali, hindi lang hanggang sa magkamali ka ulit, kundi magpakailanman. Para sa perpekto, ang teleokon ay nasa perpektong panahunan na nangangahulugang ito ay isang natapos na pagkilos. Ang may patuloy at walang katapusang resulta. Hindi din kailangan patuloy na subukang ayusin ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan patuloy na magmakaawa para sa kapatawaran, dahil tapos na ang gawain ni Jesus. Binayaran na niya ang lahat ng iyong mga kasalanan, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.